Nagsisimula ang kwento sa tinig ng isang guro na nagsasalaysay sa kanyang mga estudyante tungkol sa isang kriminal na organisasyon na nang-aapi sa mabubuting tao ng New York City. Ang organisasyong ito ay tinatawag na Fourth Clan, pinamumunuan ni Shredder. Isang araw, makakaharap ng kanyang mga estudyante ang grupong ito, at sila ay magiging mga bayani para sa mga tao ng New York. Lumipat ang eksena sa daungan kung saan isang reporter mula sa Channel 6, si April O'Neil, ay nagtangkang kumuha ng impormasyon mula sa isang manggagawa sa daungan na si Revetti tungkol sa isang kargamento ng mga kemikal na tinatawag na domination chemicals na maaaring may kaugnayan sa Fourth Clan. Karaniwang ginagamit ang mga kemikal na ito sa genetic research. Ngunit dahil wala siyang nakuhang mahalagang impormasyon, iminungkahi ng kanyang kasamahan na si Vernon Fenwick na mag-cover na lang sila ng isang fitness event. Matapos ang coverage ng fitness event, naramdaman ni April na ang balitang kanyang ginagawa ay nakaka-boring. Nais niyang magsulat ng isang mahalagang artikulo tungkol sa mas malalaking pangyayari, kaya nagpasya siyang umalis gamit ang kanyang bisikleta at muling kontaken si Revetti, bagay na ikinainis at ikinagalit nito. Sa huli, itinuro ni Revetti kay April na makipagkita sa kanyang kasamahan sa daungan para sa isang panayam. Agad na pumunta si April sa daungan sa gabi. Doon, nadiskubre niya ang isang grupo ng mga armadong kasapi ng Fourth Clan na nagnanakaw ng kargamento. Pinamumunuan ang grupo ni Lieutenant Karay. Nang makita ito, agad na tinawagan ni April ang kanyang mga kasamahan sa opisina upang magpadala ng cameraman sa daungan. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang kanyang nasasaksihan, hindi siya pinakinggan ng kanyang kasamahan at ibinaba ang telepono. Kaya lumipat si April sa kabilang bahagi ng daungan upang i-record ang mga ginagawa ng Fourth Clan. Sa kasamaang palad, mababa na ang battery ng kanyang telepono. Determinado pa rin siyang masilip ng mas malapitan, kaya lumapit siya at nakita ang isang nilalang na gumagalaw ng napakabilis, tinatalo ang mga kasapi ng Fourth Clan. Ang nilalang na ito ay naghagis pa ng isang malaking container, dahilan upang magsitakbuhan ang mga kasapi ng Fourth Clan. Matapos silang tumakas, napansin ni April ang isang simbolo na nilikha ng nilalang at kinuhanan niya ito ng litrato. Ngunit dahil sa sobrang bilis ng paggalaw ng nilalang, hindi niya nagawang makunan ang mismong anyo nito. Ikinwento ni April sa kanyang kasama sa apartment na si Taylor ang nangyari, ngunit itinuring lang ito ni Taylor na isang pantasya. Kinaumagahan, iniulat ni April ang kanyang natuklasan sa kanyang boss na si Bernadette Thompson at sa mga kasamahan niya. Dahil wala siyang konkretong ebidensya maliban sa litrato ng simbolo, hindi siya pinaniwalaan. Samantala, nakikipagtulungan ang NYPD kay Eric Sachs, ang may-ari ng SAC Group Inc. na gumagawa ng security technology, upang pabagsakin ang Fourth Clan. Sa tagwan ng Fourth Clan, isang kalbong lalaki na nakatali ang mga kamay sa likod ay binubugbog ng mga sundalo ng Fourth Clan. Ngunit kahit nakatali, nagawa niyang pabagsakin ang isa sa mga sundalo. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Shredder. Ipinahayag ni Karay ang nangyari sa daungan, sinasabi kay Shredder na ang umatake sa kanila ay hindi tao. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Shredder at iniutos na hulihin ang misteryosong nilalang na iyon anuman ang mangyari. Samantala, nagsagawa si Eric Sachs ng isang event na dinaluhan ng maraming bisita at mamamahayag, kabilang sina April at Vernon. Nilapitan ni April si Sachs upang ipahayag ang kanyang paghanga sa tagumpay nito, lalo na't minsan ay nakatrabaho ni Sachs ang kanyang ama na si Dr. O'Neil sa isang proyekto bago ito pumanaw. Kinagabihan, habang naipit sa trapiko sina April at Vernon, nakita nila ang maraming taong tumatakbo mula sa subway dahil sa takot. Sa halip na umiwas sa gulo, tumakbo si April papunta sa subway at nadiskubre ang Fourth Clan na umatake at nanghi-hostage. Isa sa mga kasapi ng Fourth Clan ang nakakita kay April at agad siyang dinakip. Pinilit ni April na i-record ang pangyayari hanggang sa dumating ang apat na misteryosong nilalang na kanyang hinihintay. Mabilis nilang natalo ang mga kasapi ng Fourth Clan at tinali ang mga ito bago tuluyang naglaho sa bubong. Pagdating ng mga pulis upang iligtas ang mga bihag, sinamantala ni April ang pagkakataon upang sundan ang apat na nilalang. Narating niya ang bubong at nakita niyang ang mga ito ay malalaking pagong. Agad niyang kinuhanan ng litrato ang mga pagong, ngunit napansin siya ng mga ito. Ang apat ay sina Donatello, Raphael, Leonardo, at Michelangelo, na may suot na maskara na pula, lila, asol, at dilaw. Ipinaliwanag nila kay April na sila ay mga mutant teenage ninja turtles. Hiningi nila ang kanyang telepono upang suriin ang kanyang pagkakakilanlan at burahin ang lahat ng larawan o video na may kaugnayan sa kanila. Pagkatapos, umalis sila ngunit binalaan si April na huwag magsabi kaninuman tungkol sa kanila.
Habang papalayo ang mga pagong, palihim na kumuha si April ng isa pang litrato nila. Pag-uwi niya, binuksan niya ang isang kahon na naglalaman ng mga dokumento, litrato, at video na may kaugnayan sa dating proyekto ng kanyang ama na tinatawag na Renaissance na ginawa niya kasama si Eric Sachs. Nakita niya ang isang video noong bata pa siya kung saan pinapakain niya ang mga hayop na ginamit sa eksperimento, 4 na pagong at isang daga. Siya mismo ang nagbigay ng mga pangalan sa mga pagong, kapareho ng mga mutant turtles na kanyang nakita. Dahil dito, naniwala si April na ang mga mutant turtles ay nilikha ng kanyang ama at ni Sachs. Samantala, bumalik ang Ninja Turtles sa kanilang taguan sa imburnal kung saan hinarap sila ng kanilang guro na si Splinter, isang matandang daga. Ipinagbawal ni Splinter na lumabas sila sa mundo sa labas dahil naniniwala siyang hindi pa sila handang lumaban para sa mga inaapi. Pinarusahan niya sila sa pamamagitan ng pagpapapantay sa kanila sa ilang bagay. Sa kabilang banda, dinala ni April ang mga dokumento at video tungkol sa eksperimento ng kanyang ama kay Bernadette. Sinabi niya na ang mga nilalang na lumalaban sa Fourth Clan ay mga mutant turtles, resulta ng eksperimento ng kanyang ama, at sila ay malalaki, marunong lumaban, at nakakapagsalita tulad ng tao. Ngunit itinuring ni Bernadette na walang katuturan ang kanyang sinasabi at tinanggal siya sa trabaho. Samantala, lumipas ang 11 oras at patuloy pa ring pinaparusahan ni Splinter ang mga turtles. Sa huli, sumuko si Mikey at inamin na pumunta sila sa lungsod upang labanan ang Fourth Clan at nakilala si April O'Neil. Nang marinig ang pangalan ni April, sinabi ni Splinter na dalhin siya sa kanya dahil nasa panganib siya. Samantala, hiningi ni April kay Vernon na dalhin siya sa bahay ni Sachs dahil siya lamang ang maaaring maniwala sa kanya. Nang magkita sila, tinanong ni April tungkol sa proyektong Reenefan na ginawa ni Sachs at Dr. O'Neil habang ipinapakita ang litrato ng mga pagong. Buo ang loob ni April na ipahayag na ang mga mutant turtles ay tagumpay ng kanilang mutagen project. Nabigla si Sachs, iniisip na nabigo ang proyekto matapos ang sunog sa laboratorio. Ipinakita niya kay April ang isang lihim na silid na puno ng makasaysayang mga painting at ikinwento na siya ay ipinanganak sa Japan at nanirahan sa isang military base sa Okinawa. Ang kanyang ama ay naatasan sa Vietnam at hindi na nakabalik. Tinuruan si Sachs ng maraming bagay ng isang guro sa Japan. Noong ika-9 na siglo, naganap ang isang sakuna sa Japan kung saan may nagtangkang sakupin ang bansa sa pamamagitan ng paglalason sa supply ng tubig na nagdulot ng malawakang sakit at kamatayan. Isang alchemist ang lumikha ng isang antidote upang gamutin ang sakit. Mula rito, sinubukan ni Sachs at Dr. O'Neil na kopyahin ang antidote at tinest ito sa 4 na pagong at isang daga. Ibinigay ni Sachs kay April ang kanyang business card at sinabi na kontaken siya anumang oras na kailangan niya ng tulong. Kinagabihan, naghanap si April ng balita tungkol sa Ninja Turtles sa internet. Ngunit nang mag-login siya, nahack ni Donatello ang kanyang computer at sinabi na magkita sila sa rooftop. Pagdating niya roon, dinakip siya ng 4 na pagong at dinala sa kanilang taguan sa imburnal kung saan nakilala niya si Master Splinter, isang matandang daga na isa ring test subject mula sa Renaissance Project, at agad niya itong nakilala. Samantala, palihim na nakikipagtulungan si Sachs kay Shredder. Nakipagkita siya kay Shredder upang ibahagi ang impormasyon tungkol sa 4 na makapangyarihang mutant turtles. Plano nilang hulihin ang mga turtles at gawing sandata para sa Fourth Clan. Sa ganitong paraan, magiging kinatatakutan ang Fourth Clan ng mga tao at maghahari sa lungsod. Sinimulan nilang subaybayan ang kinaroroonan ni April dahil naglagay si Sachs ng GPS chip sa kanyang business card, at natagpuan nga si April sa imburnal kasama ang mga turtles. Inihanda ni Shredder ang kanyang armor upang harapin ang Ninja Turtles. Samantala, naalala ni Splinter ang panahon noong bata pa si April at pinapakain ang mga pagong at ang daga habang abala sina Sachs at Dr. O'Neil sa kanilang mga eksperimento sa laboratorio. Kalaunan, natuklasan ni Dr. O'Neil na si Sachs ay lihim na nagtatrabaho para kay Shredder at may masasamang balak. Sinunog ni Dr. O'Neil ang laboratorio upang pigilan ang mga plano ni Sachs at Shredder. Palihim namang iniligtas ni April ang mga pagong at ang daga, itinago sila sa ligtas na lugar at pinatakas. Pumasok ang daga at mga pagong sa imburnal kung saan nagsimulang kumilos ang mutagen na itinurok sa kanila at binago ang kanilang mga katawan. Mabilis na lumaki si Splinter at inalagaan ang 4 na batang pagong. Bilang mga bata, labis na namangha ang mga turtles sa mundo sa labas. Ngunit paulit-ulit silang pinaalalahanan ni Splinter na huwag pumunta sa lungsod dahil hindi pa sila handa, lalo na't
kakaiba ang kanilang anyo. Isang araw, nakakita si Splinter ng mga aklat tungkol sa ninjutsu at nagsimulang pag-aralan ito. Matapos niyang matutunan ang lahat ng teknik, sinimulan niyang sanayin ang 4 na pagong sa pakikipaglaban. Nang tuluyan na nilang makabisado ang kanilang kakayahan, binigyan sila ni Splinter ng kani-kanilang sandata. Si Donatello ay may staff, si Leonardo ay may katana, si Raphael ay may sai, at si Mikey ay may nunchako. Nagpasalamat sina Splinter at ang 4 na Ninja Turtles kay April dahil iniligtas niya sila noon, na siyang dahilan kung bakit nanatiling buhay ang mutagen sa kanilang mga katawan. Ipinaliwanag din ni Splinter kay April na si Sax ay hindi kabilang sa kanilang grupo dahil naimpluwensyahan siya ng madilim na Panginoon na si Shredder, na siya palang naging guro ni Sax sa Japan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Splinter na lumabas ang kanyang mga anak sa mundo, dahil ang kanilang mutagen abilities ay gagawin silang target ng Fourth Clan. At hindi nagtagal, natunton nga ng Fourth Clan ang kanilang kinaroroonan sa imburnal gamit ang GPS chip na nakalagay sa business card ni Sax na hawak ni April. Nang matanto ni Splinter na malapit na ang Fourth Clan, inutusan niya si Mikey na iligtas si April habang sila namang 4 na pagong at si Splinter ang humarap sa mga sundalo ng Fourth Clan. Ginamit ng mga kalaban ang mga bomba upang wasakin ang kanilang tagwan, at dumating si Shredder na nakasuot na ng kanyang armor. Samantala, itinulak ni Raphael ang isang malaking fan blade patungo sa mga kalaban, naipit sila sa isang sulok. Ngunit dumating pa ang mas maraming sundalo, kaya binangga ni Raphael ang isang pader upang mapigilan sila. Sa kabilang banda, ang armor ni Shredder ay nilagyan na ng karagdagang mga sandata na nagbigay sa kanya ng kalamangan laban kay Splinter. Nang makita ito, sinubukan ni Leonardo na tulungan ang kanyang guro, ngunit tinamaan siya ng electric shocks ng mga sundalo ng Fourth Clan. Habang papatayin na ni Shredder si Splinter, biglang lumabas si April mula sa kanyang pinagtataguan at sinaksak si Shredder mula sa likod. Galit na galit si Shredder at muntik nang atakihin si April, ngunit mabilis siyang itinapon ni Splinter sa gilid upang protektahan siya mula sa malakas na hampas. Habang sinusubukan ng mga turtles na iligtas ang kanilang guro, isinara ni Splinter ang isang pinto sa pagitan nila at ng kanyang sarili, upang matiyak na ligtas sina April at ang kanyang mga anak. Patuloy na sinubukan ng mga turtles na buksan ang pinto at handa na silang salakayin si Shredder. Itinaas ni Shredder si Splinter at tinakot ang mga turtles na ibaba ang kanilang mga sandata, kung hindi ay papatayin niya si Splinter. Napilitan silang ibaba ang kanilang mga armas. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang ibinigay ni Shredder sa dibdib ni Splinter, dahilan upang bumagsak ito. Samantala, ginamit ng mga sundalo ng Fourth Clan ang electric shocks upang pahinin sina Leonardo, Donatello, at Mikey bago sila tuluyang hulihin. Pinasabog ng mga sundalo ang kanilang tagwan, at bumagsak ang mga debris kay Splinter. Matapos dalhin ni Shredder ang 3 turtles, agad na tumakbo si April upang tulungan si Splinter. Dumating si Raphael sa tamang oras at binuhat si Splinter patungo sa ligtas na lugar upang makapagpahinga. Hiningi ni Splinter kay Raphael na iligtas ang kanyang mga kapatid at pigilan si Shredder. Nakipag-ugnayan si April kay Vernon upang sunduin siya. Nang magkita sila, nagulat si Vernon nang makita si Raphael, isang malaking nilalang na parang tao ngunit pagong. Doon lamang siya naniwala sa lahat ng sinabi ni April. Dinala ni Vernon sina April at Raphael sa bahay ni Sax. Samantala, sa laboratorio ni Sax, ikinulong ng mga sundalo ng Fourth Clan ang 3 turtles at sinubukang kunin ang kanilang dugo na naglalaman ng mutagen. Plano ni Sax at Shredder na magpakawala ng chemical toxin sa lungsod. Kapag nailagay sa quarantine ang New York, magpapanggap si Sax na isang bayani at mag-aalok ng antidote na mula sa dugo ng turtles. Sa ganitong paraan, babayaran ng gobyerno ang kumpanya ni Sax ng malaking halaga, habang si Shredder at ang Fourth Clan ay makikinabang ng malaki. Samantala, binangga ni Vernon ang gate ng bahay ni Sax gamit ang kanyang kotse. Pumasok si Raphael upang labanan ang mga sundalo ng Fourth Clan at subukang iligtas ang kanyang mga kapatid. Sa parehong oras, humarap si Shredder kay Raphael, handang makipaglaban sa pulang maskarang pagong. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan nila, ngunit dahil sa sobrang lakas ni Shredder, nabagsak si Raphael. Sinubukan ni April na gisingin si Donatello upang itanong kung ano ang dapat niyang gawin upang mailigtas sila. Sinabi ni Donatello kay April na mag-inject ng adrenaline sa kanilang mga katawan. Pinindot ni April ang isang button na nagbigay ng adrenaline, dahilan upang muling magising ang mga turtles at magkaroon ng lakas upang makawala sa mga tubo. Agad silang tumakbo upang tulungan si Raphael na nanghihina matapos talunin ni Shredder. Tumakas sina April, Vernon, at ang 4 na turtles sa pamamagitan ng pag-hijack ng isang truck habang hinahabol sila ni Nakaray at ng mga sundalo ng Fourth Clan. Inatake ng mga kalaban ang truck gamit ang missiles, dahilan upang bumagsak ito sa isang bangin. Sa kabutihang palad, na-control ni Vernon ang truck upang manatili sa daan. Tumalon ang mga turtles sa mga sasakyan ng Fourth Clan upang labanan sila, na nagdulot
dulot ng pagbagsak ng mga kalaban. Patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sa isang bangin. Tumalon si Leonardo papasok sa trap upang tulungan sina April at Vernon. Naghagis siya ng cable na agad na hinawakan ni Mikey na iligtas sila mula sa pagbagsak sa bangin. Pagkatapos, nagtungo ang mga bayani patungo sa lungsod. Alam nilang ipapakawalan ni Shredder at Sax ang toxin sa hangin ng New York. Samantala, sa bubong ng gusali ng Sack Group, naghahanda sina Shredder at Sax na pakawalan ang toxin. Inatasan sina April at Vernon na hanapin ang mutagen sa loob ng gusali. Hinarap ng mga turtle si Shredder sa bubong, at kahit na nalalampasan nila siya, ang kanyang kahusayan sa laban ay naging mahirap para talunin siya. Sa kabilang banda, nakipaglaban si April kay Sax sa loob ng laboratorio. Sa kabutihang palad, nagawang pabagsakin ni Vernon si Sax gamit ang isang malakas na suntok kahit nasugatan ang kanyang kamay matapos barilin ni Sax. Sa huli, matagumpay na nakuha ni April at Vernon ang mutagen. Bumalik ang eksena sa Ninja Turtles na muling nagtipon at nagsagawa ng isang galaw upang itulak si Shredder mula sa bubong. Ngunit sinubukan ni Shredder na wasakin ang tuktok ng tore, kaya mabilis na hinuli ng mga turtles ang mga bumabagsak na debris upang hindi tamaan ang mga tao sa ibaba. Maya-maya, dumating si April dala ang bote ng mutagen na layong ilihis ang atensyon ni Shredder. Sa sandaling iyon, bumagsak ang tuktok ng tore at muntik nang tamaan si April. Hinablot ni Shredder ang bote ng mutagen habang nakasabit sa tore, samantalang si April ay kumapit sa isang metal beam. Ngunit naghagis ng mga kutsilyo si Shredder kay April, dahilan upang hangina ang kanyang kapit at muntik siyang mahulog. Sa kabutihang palad, nasalo siya ng mga turtles sa tamang oras at nailigtas ang kanyang buhay. Patuloy na inatake ni Shredder ang mga turtles gamit ang mga kutsilyo. Gumanti si Leonardo sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang katana kay Shredder. Ipinayong ng mga turtles si April upang sipin si Shredder, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng tuktok ng tore, nahulog din sina April at ang mga turtles. Sa kabutihang palad, ligtas silang nakalapag. Nagtipon ang mga tao ng lungsod upang makita si Shredder na nakahandusay at talunan. Gayunpaman, bahagyang gumalaw ang kamay ni Shredder, tanda ng kaunting pagbangon mula sa impluwensya ng mutagen. Samantala, nakuha ng mga turtles ang mutagen upang buhayin si Splinter. Nang magkamalay si Master Splinter, ipinahayag niya ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga anak sa kabila ng kanilang anyo bilang mga pagong. Ilang araw ang lumipas, nagkita sina April at Vernon, ipinakita ni Vernon ang kanyang bagong kotse. Sa parehong oras, dumating ang mga turtles sakay ng sarili nilang custom-designed na sasakyan at nagpasalamat kay April sa kanyang tulong. Sinubukan ni Mikey na ipakita ang mga sandata sa kanilang kotse, ngunit aksidenteng napakawalan niya ang isang rocket na tumama sa bagong kotse ni Vernon, dahilan upang sumabog ito. Gayunpaman, tinanggap na lang ni Vernon ang nangyari at umuwi kasama si April sakay ng subway. Nagtapos ang pelikula at nagpapatuloy ang kwento. Kaya, ano ang masasabi mo sa pelikula? Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John Mike, Tiffany Avellino, Alian Serrero, Shikuza Script, Ace Chisler Graji, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Moritoni Catedrilla from Los Piños at Cabuyao Laguna, Rex Lucino from Dumangas Iloilo, Wesen Cam Ato, at Willie Distro from Mankawayan Libmanan Camarines Sur. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.